Hidwaan ni Kim at Lakam, mas lumalalim. Issue ng milyones na nawawala, nadadagdagan pa. Ang tanong, ano ba talaga ang layunin ng pagkakaso? Kulong ba o ibalik ang pera? Bitiranang kolumnista na si Christopher Min nakatanggap ng balita na tumindi ang hidwaan ng magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Kamakailan nga ay nagsampa na ng kasong qualified thief ang kapamilya actress na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam matapos madiskubre ang mga serious financial discrepancies ng kanilang negosyo sa Cebu. Sa panghapong programa nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi nila na matapos magsampa ng kaso ang actress laban sa kapatid na si Lakam ay di umano lumalala lalo ang alitan ng magkapatid. Dito na tayo, isa pa na nagsisingilan ito. Di ba naman? Si Kim Chiu at ang kanyang ate Lakam. Napansin ko lang, pagkatapos na magsampa ng demanda ni Kim sa kanyang ate, lumala yung mga kwento. Nanganak, napansin mo? Eh kasi nga, di ba, Nay, nasa social media naman kasi syempre kanya-kanyang, ano ba yun, ay kaya pala ganito, di ba may mga ganyan na, ay kaya pala ganito, nakikita ko siya dyan, kaya naman pala may ganito, doon pala naubos. Mga espekulasyon na wala pang konkreto, di ba, Nay, wala pang konkreto actually na. Hindi naman tayo natatanggap na anong sagot mula kay Lakam. Kaya hindi pa natin mababalanse kung ano talaga itong issue ito. Pero sa biglaan na paghusga, nakakaawa yung may-ari ng pera. Dahil siya yung inulan. Natural lamang habulin niya at malaman kung saan napunta ang kanyang pera. Hindi po pwede yung basta na lang na daang milyon ang usapin basta mauupo na lang siya sa isang sulok. Diba? Kaya pinaghirapan niya ito. Mula po nang lumabas sa PBB House si Kim Chiu, sabi ko nga ay para na siyang isiningkaw na kalabaw sa bukid para magtrabaho. At sila Kampo nag-iingat ng kanyang pananalapi. Siya talaga ang may hawak, di ba? Oo, isipin mo kung gaano ilang taon na walang ngayon lang naman nagkamulat na si Kim sa kanyang mga kinikita Kaya isipin mo nung wala pa siyang kamalay-malay kung paano alagaan ng kanyang pinansyal, di ba? So, ang napakalaki. May mga lumalabas pa na meron daw ibinenta, sila Kam, nakombidunit daw ni Kim, pinorge daw yung firma, mga ganon. Hindi po natin tiyakan itong mga kwentong ito. Pero sabi nga po namin, nanganganak ang issue tungkol sa magkapatid. Ayan. Ito, magbabasa ko ha. Ito ang ating mga CFMers. Ay, nako, mula kay Juris Dr. Channel, hindi man kami personal na magkakilala ni Kim Chiu, apektado ako dahil usaping pamilya ito. Hindi ko rin masisisi si Kim kung naubos na ang pasensya niya. Lalo na siguro kung may nagmamatigas. Yun ang kanya. Sa patuloy nga ng paksa ni Christopher Min, ay nabanggit nila ang mga katanungan ng kanilang mga taga-subaybay kung ano ba ang layunin ng aktis na si Kim Chiu ukol sa kaso laban sa kapatid na si Lakam, kung kulong ba ang hatol o ibalik ang nawawalang tira. Ang tanong, ano ba talaga ang layunin ng pagkakaso? Kulong ba o ibalik ang pera? Para sa akin, kung addiction ang ugat ng problema, ang dapat ay psychological support. Kung malala, rehab. Diba? Kung sa bagay yun naman pagpaparehab, hindi lang naman po sa mga nalululungian sa droga. Marami pong pagkakataon na nadadalaw kami sa mga ganyan. Pati ang ugali, di ba? Lahat yan, inirerehab yan. Ugali ng tao, yung pagsusugal, lahat yan. Sakop yan. Kaya yun ang Okay, at mula naman, nako, eto na. Ang dami ditong panikan niya ito. At saka, di ba pansin mo, magmula nung nanumpas Kim, ng demanda, wala na. Iniwan niya na sa media kung bahala na kayo, basta ako na isampa ko na ang dapat kong isampa. Wala nang kwento, napansin niyo ba? Wala na. Hindi siya nagsasalita. Wala na, pati si Lade, wala na rin.
Kasi pinaubayan na niya sa piskalya, kung may merito ang kaso, sasampa. Kung wala naman, talagang ganon. Diba? Ito sabi ni Miss Nags, Kim at Lakam, importante na harapin ang current situation with truth and accountability. Remember, trust can be lost, but your family is forever. Hindi biro ang halagang nawala, kaya mahirap ihiwalay ang pain from the business side at ang love as sisters. Oo, kailangan ihiwalay yon, yung pagiging magkapatid at saka sa accountability. Meron silang dapat na ituwid, di ba? Yon. Sabi naman ni Wating-Wating, Nanay, since I intend to be judgmental, I apologize po. Sabi ni Wating-Wating, humingi na agad ng paumamin. Agad-agad. But truly never betray the person who feeds you. Kung hindi sa'yo, keep off. Karma doesn't miss at pag tumama, masakit. Oh, yun ang kanya, di ba? Ano ba yung paikot ko kanina? Lahat ng ginagawa natin, may mga repercussion yan. Yes. Yung ginawa, may premyo. Kapag hindi kagandahan, may parusa. Ganon. Totoo. Diba? At saka na yung naglalabasan din yung last year na pahayag ni Kim Tukwe sa Ate Lakam niya, yung birthday ni Ate Lakam niya last year. Napakaganda na pinupuri niya. Nabasa ko yun. Diba? Ganda talaga na napakaswerte niya sa pagkaroon ng kapatid ng best friend at tumayong ina. Diba? Number one fan. Na napakaganda talaga dito ang nawala. Dahil lamang makawala ng tiwala. Diba? Yon. Sabi ni Eddie Litada, maganda ang puso ni Kim Chiu, kaya kung umabot man sa ganito at na idinemanda niya ang Ate Lakambini niya, ay tiyak na may mabigat na dahilan at 100% siya ay nawalan ng pera. Siya ang nawalan. Yun ang ibig sabihin ni Eddie. Natural lang. Sabi ni Paolo Balde, Nanay, kapag po may involved na pera, marami po talaga nasisirang relasyon at samahan. Totoo yan, di ba? Totoo yan. At sabi ni Iram, uy, live siya, nakatangod na. Pero wala siyang pinadalang sabi naman ni Gyson, sabi sa FB World, kung mahal mo ang kapatid mo, di na umabot sa husgado. Pero ang tunay na pagmamahal sa kapatid ay maturuan ng leksyon. Tama ang pagkakamali at isa pa ma-realize ang pagkakamali. Tama. May isa po si Gyson dito kanina Parang pangungupahan lang yan ng bahay. Pag ayaw mo magbayad ng upa, paalisin ka. O gusto mo na airtime, magbayad ka. Sabi ni Gyson, magdadaro. Okay. Ngayon, iba na po ang bugso ng damdamin ni Kim sa sitwasyon. But at the end of the day, pamilya pa rin ang mangingibabaw. Money ay kikitain pa rin, but family pa rin ang mangingibabaw. Sabi ni Iram Lia, yun naman pala yun. Tapos sabi ni Tita Nene Olanday, sa laki na halagang pera na nakuha kay Kim, dapat lang talaga na magdemanda siya. Pero pera nga yan, dugo at pawis at pinagpaguran niya yan. Pinapalitan ko yung ibang termino kasi madiin. Sabihin natin, nakuha na lang, di ba? Kahit kapatid po, tinatalo, basta pera na talaga usapan. Money really is the root of all evil. Sabi naman ni Dan Clavesillas. Natatawa ko dito sa kwento na ito. Di ba? Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Main ay ipinunto nila ang ukol sa ari-arian bawat panig kung paano pahalagahan ang pinaghirapan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. At saka alam mo, yung akin ay akin, yung iyo ay iyo. Ayan. Kahit sa usapin ng TV5 at ng ABS-CBN, may linya yan di ba? O kaya nyong gawin hanggang dito, pero pag lumampas, yung pananagutan ay ito pa rin nyo. Ganun yun. Yung boundary. Correct. At ang kasunduan. Irespeto. At sa isang kontrata, pag ayaw na ng isa, tapos ang kontrata. Ganun lang. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!